I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello University to me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyo mga best. Nako, mayroon tayong very good news for everybody. Ay, talaga naman mga kababayan, sa totoo lang, kakaiba ito. Oh. Sabi po dito guys ng ng Philippine Star. Basahin po natin para kompleto detalyado mga kababayan. Sabi diyan, the country's external debt service burden further declined in the first 2 months of 2025, dropping by 34.8% to 1.59 billion from 2.44 billions in the same period last year. Preliminary Bangko Sentral ng Pilipinas data showed goes. Kung natatandaan nyo guys, meron tayong pinost na nung nakaraang taon 2024 nagbayad po ng utang ang Pangulong Marcos Jr. na mahigit 2 trillion yun, no? So itong last other months lang na pinablis yan. Actually yung utang na yun year of 2024. So, ito na naman mga kababayan, wala pang December. Ayan, nagbayad na naman ang Pangulo. goes. Maraming magagalit. Biro nyo yun mga kababayan. Ayan to 1.51 billion. Dollars yan guys dollars yan. Equivalent to Philippine money. Di mahigit 1 trillion na naman yan. Kung ito yung last year, no? 2 trillion plus po yun. Antindi nito. Saan kayo makakita? Dami talagang magagalit kay PBBM guys. Mr. President, masyado nyo ginagalingan. Ayan na naman. Ibabas ka na naman ng mga dilis. Kasi, yung pagbabayad ng utang ng Pangulo, yan po lang ang isa lang pong ibig sabihin. Binabayaran ang utang ni Digong. Saan kayo makakita niyan? Galing-galing mangutang pero hindi nagbabayad. Wag niyo sabihin sa pandemic, no? Maraming pera na nasasayang nung that time. Nagkaroon ng mga mga kurakot sa Parmalin. Laki, 11 billion sang nawala. Yan po ay ang sinabi ni dating Senador Gordon. So dahil dito mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kagaling ang Pangulo. 'Di ba? Sabihin nyo hindi magaling mamuno, ay wow. For the first time sa kasaysayan ng Pilipinas, only the President, PBBM ang nagbabayad ng utang every year. Hindi po nagagawa yan. Kahit sinong administrasyon nung nakaraan, wala, as in, except yung kanyang ama. Biro nyo yun. Saan kayo makakita ng ganyan? Antindi nito mga kababayan. Saan ka makakita ng ganito kagaling na Pangulo? Marunong siyang umutang, marunong magbayad. Pero nagtataka ka lang, bakit nakakabayad ang Pangulo? Tapos ang dami pong natutulungan. Marami pa yung mga ibang projects niya na galing din sa budget ng bansa. Tapos nakakabayad pa siya ng utang. So ibig sabihin lang, talaga magaling talaga ang mga economic teams niya, no? Magaling talaga yung tayo, mga Pilipino. Dahil nagbabayad tayo ng tax. Shout out sa mga OFW. 'Di ba? Nagbabayad tayo ng tax. Sumusunod tayo sa batas, sapagkat ang tax ay batas. 'Di ba? Congratulations sa atin, mga kababayan. Hindi po tayo lugi na binuto natin itong Pangulo na ito. Sana sa mga nagsasabi na nabudol sila, sabihin nyo doon kay Digong. Kasi yun, pinapalubo ang utang ng Pilipinas, 7.2 trillion. Pero hindi nagbayad ng utang. Iniwan niya kay PBBM. Actually, si PBBM nagbabayad ng utang niya. Di kinaloka. Para kumpleto detalyado, basahin ko. Sabi dyan, mga anti-Marcos, research nyo, Philstar. Foreign debt servicing drops 35% in 2 months. Kailan? May 19, 2025. Ilang araw lang nakaraan. Hindi kayo naloka. See? Yan. Sinasabi natin
See, ayan oh. May date yan ha. Oh, kailan lang natin ipinablis. Dito, may video ako dyan na nagbayad ng utang ng Pangulo. 2 trillion plus. Ito na naman, nagbayad na naman. Oh, Mr. President, talagang ginagalingan nyo eh. Kaya ang daming naiinggit sa inyo talaga. Oh, talagang sadyang magaling siya mamuno as in. Totoo yun. Real talk tayo. Walang kukontra. Manila, Philippines, the country's external debt service burden declined in the first 2 months of 2025, dropping by 34.8% to $1.593 billion agoy from $2.44 billion in the same period last year. Preliminary Bangko Sentral ng Pilipinas data showed the BSP, ayan, reported that the country total debt payments from January to February 2025 comprised $383 million in principal payment and $1.21 billion in interest payment. Oh, saan kayo makakita niyan, mga kababayan? Ha? Saan kayo makakita niyan? Kagaling talaga, oh. Mapapawaw ka lang talaga. Sana all kung ang mga presidente, itong mga nakaraan ng presidente na marunong magbayad ng utang. Sabi ko sa inyo, di malayo talagang asenso ang Pilipinas. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Pag ganito, mga kababayan, itong mga magagandang balita na ito, pag nai-spread natin ito, alam nyo ba, siyempre, makikita lahat ng mga foreigner sa buong kalupaan ng mundong ito. Ika nga, all over the globe, ito nakikita at nalalaman din ng ibang bansa na ang Pilipinas talaga magaling magbayad ng utang. Ay, nako, pag ang Pilipinas umutang sa iba't ibang bangko sa buong mundo, matik yan, pautangin ka agad. Bakit? Kasi magaling magbayad ang Pangulo. 'Di ba? Magaling magbayad ang Pilipinas. Kaya wala nang kuda-kuda. Madali tayo makahiram ng pera. Kasi nga dito magaling magbayad ang Pilipinas, kaya pautangin natin. Ayan, this marks a sharp decrease in principal payments which fell by 67.6% year-on-year from $1.18 billion. Ayan, in 2024, interest payment were relatively steady, slightly declining by 4.2% from $1.26 billion in the previous year. Saan kayo makakita niyan? Di kayo naloka? Ang alam ko kasi, pag nagbabayad ang Pilipinas ng utang, guys, under the Marcos administration, month of October or September, bago mag-end ng year. Pero nagulat ako, bakit ang aga nagbayad ang Pangulo? Anyari? Diba? The lower debt service burden in early 2025 reflects to a combination of factors including a more favorable debt repayment schedule, possible refinancing strategies, and prudent external borrowing by the national government and private sector. Okay? Ano guys ang masasabi nyo dito? Siyempre, masaya tayo. Congratulations sa atin lahat. Hindi po tayo nabudol sa Pangulo na binuto natin. Ay, kahit sa umpisa pa lang naman magaling yan. Magaling naman talaga yan kahit ng gobernador di ba? Magaling talaga mamuno yan. The external debt, the service burden refers to the total amount paid by the country to service its foreign debt, covering both principal amortization and interest payment. And a reduced burden help free up fiscal space and lessen pressure on the country's international reserves. International reserves. Economic managers have consistently emphasized the importance of maintaining sustainable debt levels and healthy debt servicing profile, especially amid global uncertainties and tighter financial condition. Latest data show that the country foreign debt slipped slightly, to $137.63 billion in December 2024. After hitting an all-time high of $139.63 billion in September, mainly due to the appreciation of the dollars against other currencies.
Ngayon guys, medyo talagang bumaba ang palitan ng dollars. Ibig sabihin, talagang maganda ang daloy ng ekonomiya ng bansa. Public sector external debt slipped by 1.8% to $85.35 billion in December 2024 from 86.88 billion in September last year. Meanwhile, private sector debt declined slightly to $52.29 billion from 52.76 billion in quarter ago. Ayan. So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo dito, mga beswa? Sabi sa inyo pag magaling ang mamuno, asahan nyo, gaganda ang daloy ng ekonomiya ng bansang ito. Hindi, real talk po tayo. Walang kukontra sa mga anti-Marcos. Kasi yung mga poon yun, di naman marunong magbayad yan. The national government borrows heavily from foreign and domestic creditors to finance the country's budgets. Deficit as its defense more than what it actually earns. Walang problema. Si Pangulong Marcos Jr. kahit humiram pa yan, marunong naman na magbayad at alam niya mag-budget. Meron nyo. Tingnan nyo, ang banking growth natin, ang laki din, ang kinita. Saan kayo makakita niyan? Lahat nagbabago, lahat na maganda ang daloy ng ekonomiya ng bansa. Lumalago. Bakit? Tingnan nyo, bumaba ang inflation. Tingnan nyo nga, mga bigas sa merkado bumaba. Kayo naman, diba? Ano po ang masasabi nyo pa dito sa Pangulo na ito? Kung ganito kagaling ang Pangulo na ito, dapat mabigyan ng more years pa nako, kung ganito sana ang mga nakaraang administrasyon na di kinaloka. Ang ganda siguro ng bansang Pilipinas, guys. At maiwasan ang mga kapwa nating Pilipino pupunta sa iba't ibang bansa para mag-OFW. Diba? So dahil dito, tingnan nyo itong isang post ng isang content creator. Talaga naman tuwang-tuwa siya, guys. Tingnan nyo to. Yan yung sinabi niya. What? Sabi niya, ibang klase talaga tong administration ngayon. Akalain mo, in just 2 months lang, nakakapagbayad na ng utang ang gobyerno. Hindi na tayo utang ng utang. Pero teka lang, saan kumukuha ng pambayad? Sa Marcos Wealth ba na ba? Sa Marcos Wealth? Well guys, posible. Bakit hindi? Di ba? Medyo nakakagulat lang. At ako'y nagtatanong. Ghost. Nagtatanong. Maaring sa Marcos Wealth ba? Ayan ang hindi natin alam, guys. Who knows? Hindi natin alam. Si PBBM lang nakakaalam yan, ha? Since 2023, nagbabayad na tayo ng utang. Hindi na tayong utang ng utang lang. Nakakabayad na tayo ng utang. Si BBM lang nakagawa. Ayan ito. Sabi dito, guys, since 2023, nagbabayad na tayo ng utang. Hindi na tayo utang ng utang lang. Nakakapagbayad na tayo ng utang. Si BBM lang ang nakagawa nito. Shout out sa lahat ng mga bumuto kay PBBM. Ayan. Noong 2022, this is it, guys. Di tayo nabudol. Yes naman. Ayan yung post niya. Sabi niya, Philippine Star, the country's external debt service burden, ayan, further decline in the first 2 months of 2025, dropping by 34.8%, ayan, to $1.59 billion from $2.44 billion in the same period last year. Primarily ng Bangko Sentral ng Pilipinas siya. You see, mga kababayan, grabe ang galing. Ay, nakakatawa talaga ang Pangulong Marcos Jr. Ito yung mga nagko-comment. Sabi yes, extend PBBM administration, solid Marcos forever. Kaya nga kung ma-extend pa ang term ng ating PBBM, talagang magaganda ang Pilipinas. Totoo yan, guys. Kaya yung susunod ng mga magiging presidente, mahihirapan sila kasi may pinirmahan ata si PBBM ng batas na wag nang mangutang sa ibang bansa, sir. Yan. Di ba? Ayan, guys. Naku, delikado tayo dyan. Kung bawal ang umutang, talagang maganda rin yan.
dapat for BBM administration na to, sabi nga nun. O, di na kasi sila makakakurakot kaya nagagalit sila. Sa bagay, ano. Tama, karapat dapat siya lang ang Pangulo kasi may mabuting puso siya. Totoo yun. Wow, unti-unti nang nagbabago ang paglago ng Pilipinas, no? Oh, totoo yun. God bless you more, our beloved President Marcos lang ang sakalam. Proud to say I am one of the 31 million at proud Marcos loyalist from Isabela. Lucano, please extend PBBM. Yes, sana ma-appreciate naman yan ng mga DDS. Hindi puro paninira. Pero sure hindi pa rin sila naniniwala dyan. Totoo yan. Kasi yung puon nila pala utang. Matuwa na tayo kung gamitin nila ang yaman nila sa pambayad sa utang ng Pilipinas. Matuto tayong matuwa. If ever naman galing sa Marcos Wealth yan. Aba, mga kababayan, baka pagkatapos ng 2028 zero balance ang utang ng Pilipinas. O hindi po malayo mangyari. Who knows, ha? Ito ay thinking ko lamang. Sa akin lang po yun. Agay. Extend natin si BBM, guys. Why not, diba? Oh, thanks, God bless Philippines. Proud idol, Marcos pa rin. PBM extend 20 years, please. God bless our country. Ay, naku, pag in-extend mo yan, Pangulo, 20 years. Ay, guys, sabi ko sa inyo, magiging zero unemployment na tayo. Lahat ng Pilipino may trabaho na. Lahat ng OFW, baka yung iba talaga uuwi na para dito na magtatrabaho. Ay, kasi matitiyak talaga, lalago ang ekonomiya ng bansa. Lalago talaga, maniwala kayo sa akin. Ngayon pa lang nakikita natin kung gaano kagaling ang Pangulo. O, diba? Yes, solid BBM. Thanks, I choose the right president. Oh, yeah? Oh, yes, proud PBM, solid Marcos forever. Wow, amazing. Congratulations. Basta mag-rally na lang. Extend PBBM 1,000 years. Yun, God bless Philippines. Alam nyo guys kung bakit ganyan ang sabi niya. Basta mag-rally na lang. Kasi wala kasi sa batas natin for extension, di ba? So, ang tanging paraan, sabi doon sa isang abogado, na pwede naman mag-rally ang sambayan ng Pilipino. Hilingin yata sa Supreme Court na i-extend siya. Pag nangyari po yan, tayo ay maglalakbay papuntang Lunita, punuin natin hanggang Malacanang, hanggang Medjola. Mapuno ng tao yan. Siyempre, abutan ng milyon po katao yan. Marami po yan. Tapos, ang panawagan natin is extend si PBBM. For sure po yan, mangyayari guys. I-extend po yan. Kasi, proseso po yan, no? For sure, kakatigan tayo ng Supreme Court. Correct me if I'm wrong guys, baka may abogado na manood Kaya, asahan po natin yan. If ever mangyari yan, talaga nang walang palitan na Pangulo guys, sa totoo lang. So, talagang walang palitan na Pangulo. Totoo yun, aasahan po natin, lalago ang ekonomiya ng bansa. For sure po yan mga kababayan. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo na nagbayad na naman ng utang ng Pangulo? Baka bago mag-end ng 2025, magbayad na naman ang Pangulo. Nako, abangan po natin yan. Ay alam niyo naman ako guys, lagi kong i-update ang mga magagandang news sa Marcos administration. More and more ako talaga dyan. So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Don't forget to like and follow me.